Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Bongbong Marcos, nang budol na naman po noong nakaraang taon, noong December, di ba? Sabi niya, meron na daw pong makukulong na big fish. Pero natapos po ang 2025, wala pong naipakulong na big fish, kundi ang mga kontraktor, partikular dito kay Disgaya, at mga ilang DPWH official lang. Pero wala yung inaasahan po ng marami na si Martin Romualdez, si Saldico, at kung sino-sino pang mga kontraktor ng Kongreso. So, malinaw na nangbubudol lang talaga itong si Bongbong Marcos. Pero, mukhang gagawa po ng diversionary tactics itong si Bongbong Marcos at ipipilit nila na makapagpakulong ng dalawang senador para mapagtakpan o matulungan maisalba yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So dalawang senador po yung planong ipakulong ito ni Bongbong Marcos. So ito po, panoorin po natin ito, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. Kaya ito, kilalanin po natin kung sino po yung dalawang senador na plano pong ipakulong ni Bongbong Marcos. Alam nyo mga kababayan kung bakit. Kasi mayroon silang mga pantapal. Diba? Tulad nga na sinabi ko kanina, hinihingi na ng taong bayan na may makulong ngayong Pasko na hindi nangyari, na ngayong New Year hindi rin nangyari. But itong may dalawang, sa tingin ko, ang pipilitin nilang makulong ngayon. Etong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Villanueva. Pipilitin nilang Akala ko yung mag-best friend na naman si Jinggoy tsaka itong si Bong Revilla. Pero ngayon dito, sabi nga ni Marcoleta, di ba? Safe ka na. So, safe ngayon siguro si Jinggoy Estrada at ang magiging katag team ngayon dito ni Bong Revilla, si Senator Joel Villanueva, na talagang itinuturo ito ni DPWH Engineer Alcantara. So talagang yan yung pinupuruhan ngayon. Tapos itong si Bong Revilla, talagang mukhang tutuluyan din ito ni Boying Rimulya, dahil ito may isyung politika ito pagdating sa Cavite. Alam niyo naman na taga Cavite itong si Bong Revilla, at ang mga Rimulya mukhang alam niyo na yung palipas na. So kailangan nilang gibain ngayon yung mga Revilla para makabalik yung mga Rimulya doon sa Cavite. nilang makulong niyan para pagtakpan yung kakulangan, yung kahinaan nila na ipakulong si Romualdez at si Zaldico. So naghahanap sila ng prominente. Alam naman po natin, artista si Senator Bong Revilla. Natural, magiging maingay. Tapos sasabihin ng iba, tingnan nyo na, nakulong na yan dati. Kaya talaga inulit niya yung kanyang kasalanan. Uy, sandali, linawin natin ito. Ito, political persecuted lang siya nung panahon ni Pinoy kasi nga 'di ba naalala nyo, dinala siya sa Malacanang at tinatanong ba't di siya bumoto doon sa gusto ni Pinoy at kung ano-anong inano sa kanya, hindi siya pumayag. Nung hindi siya pumayag, ikinulong ni Pinoy. Yung revelasyon na yan, mismong si Senator Bong Revilla mismo ang nagkwento Pero ang nakakapagtaka nun, bakit parang hindi yata masyado pinick up ng media, ng mainstream media, yung sinasabi ni Bong Revilla na mismong Malacanang mismo ang nag-utos sa kanya, or parang minamanipula na ito yung tungkol sa kay Corona, yung impeachment ni Corona. So dahil nga hindi pumirma dun si Bong Revilla, napilitan o pinilit ng administrasyon ni Pinoy na may pakulong itong si Bong Revilla kahit na fabricated yung mga ebidensyang pinakakalat sa kanya. Pinakulong ni Pinoy. At nung wala na si Pinoy, nakalaya. Bakit? Kasi hindi napatunayan yung mga akusasyon. Ibig sabihin, tulad ngayon, sinisira lamang yung perception. Sinubukan nilang sirain yung perception kay Bong Revilla noon Ngayon, tandaan ninyo nung pinakulong yan,
nung panahon ng mga dilaw, yan ang nakikitang tatakbong presidente nung panahon na yun. Kaya ini-eliminate na nila yung mga possible na tatakbong presidente nun. Kaya ipinakulong yan. At napatunayan sa korte na hindi po totoo yung mga akusasyon. Peke. Fabricated ang lahat ng mga ebidensya. Hindi napatunayan. This time, uulitin nila. Bakit? Kasi nga, maingay. Alam mo naman sa Pilipinas, mga kababayan talagang maingay pagka artista ang Ako, hindi naman sa inaano natin ng mga artista. Siyempre kasi pag artista, pag tumakbo, para bagang walang karapatan tumakbo, ganyan. Di ba? Lalo na yung ginagawa ni Lito Lapid dyan sa Senado. Actually, talaga si Lito Lapid yung isa sa mga sumisira sa image ng mga artistang magagaling naman pagdating sa politika. Kasi, isipin nyo tingnan nyo maigi. Kailan nyo huling nakita na tumayo sa privilege, dun sa privilege area ng mga senador pag nagkaroon sila ng debate? Kailan nyo huling nakita si Lito Lapid? Parang wala tayong makitang wala kayong maaalala kasi talagang hindi nyo nakikita si Lito Lapid eh. Once lang yan lumabas dun sa hearing kung saan nga nadawit lang yung pangalan niya. So kinilirin na lang yung pangalan niya ron. After nun, wala na tayong narinig tungkol kay Lito Lapid. Kaya, isa si Lito Lapid sa mga sumisira sa image ng mga artista pagdating sa mundo ng politika. Kaya dapat yung mga ganyang klaseng politiko na, alam nyo yun, ilang beses nyo nang naiboto eh. Pero wala naman tayong nakitang productivity galing kay Lito Lapid. Pero bakit? Bakit nananalo pa rin yung kagaya ni Lito Lapid dyan sa Senado? So, para bagang masarap pagtripan yan. Easy target, ika nga. Di ba? Easy target si Senator Bong Revilla. And it will create so much noise. Not only in the Philippines, but also in other countries, OFWs. It will create, kasi yan yung mga tipo ng tao na dali mo sa ibang bansa pagkakaguluhan. Hindi katulad nung si Vice Ganda na hindi nakikilala nung isang kay OFW. Ito si Bong Revilla, kilala ho ito kahit saan mo dalhin. Kaya nga, pag ito ang naikulong, iniisip ni Marcos o ng gobyerno niya na tatahimik na pagdating sa pagpapakulong kay Speaker Romualdez, kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tingin nila. Diba? Pero hindi na nila maloloko taong bayan. Kasi, eto panoorin nyo itong mga ebidensyang pinresinta nitong nag-aakusa sa kanya. Pakinggan. Naghain ng kontra sa salaysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na parehong inireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sang katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng kontrakto. Ang ganda ng optics pag maraming daladala, di ba? Oh, ang daming kaso, ang daming ebidensya. Ganun ang dating yan Pero actually, mga Xerox na lang yan Hindi, totoo. Walang biro. Di ba, ganyan di ginawa doon kay VP Sara Duterte, di ba, sa impeachment. Ang daming papel. Sa totoo lang, sa isang kopya kasi niyan, mga 10 o 15, kunwari, sa isang, dokumento na may 10 pages o 20 pages, kailangan i-xerox mo yan ng 15 pages, minsan 20 pieces. So, imaginein mo kaya dumadami ng ganyan. At magandang tignan. Hindi ko alam, makalumang na yan pero pwede naman lagay na lang sa USB. Di ba?
At saka yung kaso dyan sa DOJ na yan, halos scripted na yan eh. Siyempre, sino ba naman yung namamahala sa DOJ ngayon? Si Boying Rimulya pa rin naman eh. Kahit na siya yung ombudsman na ngayon. Kaya tingnan nyo, walang nakalagay kung sino yung Secretary of Justice ngayon. Acting lang ang nakalagay dyan. Kasi ang nagpapaikot pa rin ng DOJ, si Boying Rimulya pa rin. Siya pa rin ang kumukumpas dyan. At yung kumpas na yan, kumbaga ano na yan, meron ng script yan na bibigyan ng ano yan, ng kumbaga halos sure win na yan na makakasuhan nitong si Bong Revilla tsaka si Senator Joel Villanueva. Kasi kailangan talaga nila na meron silang maipresentang maipakukulong na big fish para mailihis nila yung yung attention dito kay Martin Romualdez. Di ba? na Wawaw Builders at Top-Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva. Isipin mo yun, ghost project daw, tsaka sandali. Ako kasi, alam mo kung ba't ako duda? Hindi senador ang may ng distrito, congressman. Ang senator, national ang influence. Hindi yung kaniyang distrito. Wala siyang hawak na distrito. Kaya nga parang, medyo malabo, napakalabo talaga. Hindi lang medyo, malabo talaga. Di ba? Malabo ito. Bakit makikialam? Anong pakialam ng una-una? Sabihin na natin, kunwari totoo yung sinasabi nila, may allotment, ganto-ganto. Hindi naman susunod dyan eh. Yung mga nasa baba, kung hindi yung congressman. Kasi iba ang power ng congressman pagdating sa district, sa local. Antindi ng power ng mga congressman compare sa senador. Yan maganda yung punto ni Banat Baya. Kasi yung mga congressman, di ba may mga per district yan. District 1, District 2, District 3, tsaka 4, di ba? Minsan maabot pa hanggang 6. So hawak ng mga congressman yung mga distrito. Hawak ng mga congressman yung mga kumbaga, alam nila kung kung saan ilalagay yung mga proyekto. Kaya nga, di ba, isipin nyo yung naging statement ni Congressman Puno regarding doon sa Christmas bonus na sinasabi ni Congressman Libiste. Sabi niya, di ba, hindi naman daw Christmas bonus yun. Kasama daw sa expenses yun ng Kongreso. Para daw yun sa mga Christmas party na ibibigay nila doon sa mga barangay captain. So inaalagaan ng mga congressman yung mga barangay captain para makakuha sila ng boto pagdating ng eleksyon. Kaya itong mga senador, napakalabo, sabi nga ni Banat Bay, malabo na mangialam niya pagdating sa mga distrito. Kasi wala naman silang constituent eh. Nationwide ang hawak ng senador. Kaya nga 'di ba sa eleksyon, national election sila nakasama. Hindi kagaya ng mga congressman na local election lang, kasabay sila ng mga mayor. Diba? Kaya napakalabo ng sinasabi nila rito na nakikialam yung mga senador pagdating sa mga district infrastructure tulad ng mga district engineer na yan. Hawak yan ng mga congressman, hindi ng mga senador. Kaya napakalabo nito. Ito lang kasi pag ito kasing dalawa kinulong, para bagang mas maingay, mas malakas ang noise na masasapawan po yung kay Speaker Romualdez. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo ba yung AirPods, di ba? Yung noise cancelling, di ba? Yung AirPods, yung iPhone na AirPods, o yung kung ano mang brand, yung noise cancelling, alam nyo ba kung paano nag-work yun? Ayun ay nagbabato rin ng tunog palabas para mablangkuhan niya yung tunog paloob. And that sound you cannot hear. Pero meron yun. So hindi yun yung akala mo na, kasi iisipin mo na mabuti, paano niya tinatanggal yung noise? Yung certain frequency, paano niya tinatanggal yun? At tinatakpan niya ba yung tenga mo? Hindi. Kaya nga may power ang noise cancelling. Diba? At pagka puwari yung boss, ino-on yun. Kasi nagbabato yun ng tunog din papalabas. Para yung papasok, hindi mo masyado madidinig. Mababawasan. Ganon po ang ginagawa dito.
ang ginagawa, nagkikreate sila ng noise para mabawasan yung noise na ipakulong si Romualdez. That's the truth. at Revilla sa magkahiwalay Kaya isipin nyo, hindi na natin naririnig ngayon si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Umiikot na ngayon ang issue sa kung sino ipakukulong ng mga senador. So ganun ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng diversionary. Dinadivert na nila ngayon yung issue. Wala na kay Martin Romualdez, hindi nga natin alam kung nasa na si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Pero ang nasa media ngayon, mga nasa bali-balita ngayon, yun nga, na ipakukulong nga itong si Joel Villanueva at si Bong Revilla. magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla, in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may Bakit hindi ang kasuhan nila yung... Isipin mo ito, ha? Bakit yan ang kinakasuhan ninyo na wala namang direct contact? Na wala, as in, mamaya, i-discuss dyan. Pero yung mismong mayor na pumasok sa kontrata sa gobyerno, ayaw niyong kasuhan. Dahil ba masasabit si Marcos? O anong klase kayo? violation din po Isa pa dyan, diba sabi doon sa ikinaso, indirect bribery. So walang direktang nagkaroon ng, diba walang direktang usapan, parang ganon. At the same time, yung mga congressman na mismong contractor mismo, sila mismo yung contractor, bakit hindi pa ngayon kinakasuhan? Doon malino na malino, kumbaga hindi na kailangan maghanap ng ebidensya. Hanapin lang yung mga proyektong hinahawakan nila, kung yun ba ay nagawa ng tama o hindi. Doon magsimula sa pagkakaso. Pero wala pang nakakaso ang mga kontraktor maliban kay Saldico. Pero itong si Villanueva at si Bong Revilla, ito yung tinatrabaho nila ngayon. Kasi nga maingay para mapagtakpan yung issue kay Martin Romualdez. Wala na tayong naririnig kay Romualdez ngayon, wala tayong balita kung nasan siya ngayon. din po ng the Government Procurement Act and also a violation of or the conduct of bid rigging in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, And I believe that. I believe that. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito ang dahilan kung bakit ako kinasuhan ni Saldico. Alam niyo ba yun? Oh! Kaya kalokohan yung sinasabi na magkaibigan sila na 1% inaabot dito. Yung nag-privilege speech to tungkol sa laptop, tungkol sa family, basta nung binanggit niya si Zaldico, naggawa tayo ng reaction video. And from that reaction video, kinasuhan ako ni Zaldico. Nagigets nyo? Nag-react ako sa sinabi ni Villanueva. Kung magkaibigan sila ni Villanueva, pwede sabihan ko na lang si Villanueva, kausapin mo nga yung kaibigan mo. Bakit ako? Pero pwede rin naman na nagbigay nga naman ng 1% itong si Saldico. Ang problema lang, hindi umabot dito kay Villanueva. Pwedeng iba yung nag-receive ng 1% na sinasabing commission at ni-name drop lang yung pangalan ni Villanueva. Para lang para lang merong maituro si Saldico kapag nagkagigipitan, tulad ng nangyayari ngayon. Pero hindi ngayon binabanggit ni Saldico doon sa mga nakaraang video niya, di ba? Wala siyang binanggit doon na senador na binigyan niya ng pera. Ang sabi niya lang doon, ang binibigyan niya ng pera, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Bakit ako kinasuhan? Kasi nga, ito, binabatikos niya na noon pa si Saldico.
I-rewind ninyo. Huwag kayo maniwala sa akin. I-google ninyo. Alam na alam ko yan kasi yan ang dahilan ba't ako kinasuhan. Ha? Yung tungkol sa Parmali at saka yung tungkol sa yung SunWest, yung sa laptop. Yan ang dahilan. Tapos sasabihin na binibigyan siya ni Saldico. Eh di sana hindi na ako dinamanda ni Saldico. That's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla Alam mo yan kasi yung problema eh. Yan yung sinasabing na madaling man name drop. Ini-name drop sila, tapos sasabihin, tao, staff ni ano, mga gago rin kasi minsan yung mga tao eh, porket staff, gagamitin sila, para kay Sen, para kay ganito. Pero sa totoo lang, wala namang binigay. Di ba? Kaya madaling mag-akusa sa mga mga big fish kung tawagin nila dahil nga sa pag-name drop. Kaya ang may ipit dito itong dalawang senador. So antayin natin kung tutuluyan talaga yung pagpapakulong dito sa dalawa. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.